to be honest, itong ang ginagawa ni VP Sara Duterte na pakikipagkasundo sa kanila, maaring isa pa nga itong maging mitya, no, para kahit paano ay mabuhay ulit ang Liberal Party. Pero nakikita nyo rin po ba na mali yung parang pagpapalaki ng issue? Kasi kumbaga, nandoon sa lugar ang pangalawang Pangulo and it so happen na meron yata silang common friend ba o kung ano at napabisita lang bilang parang courtesy lang, no, doon sa mismong area. Alam naman natin yung pananaw nila sa politika. Binigyan lang ng kulay nung napag-alaman na itong dating pangalawang Pangulo at kasalukuyang pangalawang Pangulo ay nagkita po. Well, actually kasi hindi lang naman sila yung bumisita, no, kay VP Leni Robredo, hindi lang naman si VP Duterte, no. I think Senator Bong Revilla was also there, DILG Secretary Benhur Abalos also paid a visit, no. Pero it did not create as much fear, no, as compared to the controversy now that VP Sara Duterte is actually having dahil dun sa pagbisita niya nga kay VP Leni Robredo, no. Siguro nga dahil sa yung magnitude, no, nung kanilang mga positions and then yung the fact na anak si VP Sara Duterte ng nakaraang Pangulo natin, na siya naman naging Pangulo nung panahon na kung saan si VP Leni Robredo ay nagsilbi bilang Vice President. I think this is really the meat of the story, no. And I believe kasi, no, that in politics naman lahat ng mga anggulo, lahat ng mga statements, lahat ng mga pagkikita kagaya nito, no, whether it's a chance meeting or it's planned, meron talaga ditong political interpretation at maaari talaga mabigyan siya ng political color. Now, I think on the part of the VP Duterte, I think it's good for her na nangyari to, no, dahil nga I think it created a much needed reprise, no, for her, and the public perception I think is also good dahil nga she is painting herself as somebody who is willing, you know, to really make ways, no, or create ways in order to patch whatever it is that they had in the past with VP Leni Robredo. So I think maganda yung impression na na-drawn dito ni VP Sara Duterte. Opo. Prof, matatawag pa ba na solid yung binansagan o tinaguri ang mga dilaw? Kasi sa isang iglap lang na nagkaroon lang ng pagpupulong, hindi nga siguro mahaba. Sabi nga, walang isyong politika. Siguro, hi, hello, ganito, konting usapan kasi nga fiesta doon sa lugar. Pero parang niyanig sila na pinagdiskitahan pa na itong dating pangalawang Pangulo ganito na, parang bumaliktad, bakit kinausap yung mga ganyan, Prof? May ituturing pa ba na matatag yung mga tinaguriang dilaw? Well, this has always been a perennial problem, no, dito sa mga miyembro ng Liberal Party, no, particularly itong mga dilawan na sinasabi natin, ano. Kasi yung narrative kasi sa kanila parang laging black and white, no. If laging polarized, kailangan kampi ka namin, nothing in between, no. If you are not with us, you are against us, and we are against you, something like that. So walang compromise, no. Parang walang paraan na kung saan po pwedeng magkaroon tayo ng isang paraan para tayo ay magkita, magkausap, pero hindi naman necessary din na tayo ay magiging magkakampi na. Parang ganun So medyo yun yung pagtingin dito, pagbasa ko rito sa mga traditional members talaga ng Liberal Party. That's really how they do their politics. So I think on the question kung nabasag ba, no, I think ganun talaga sila ever since, ano. They're very passionate about their advocacy. At siguro hindi natin mayaalis sa kanila because that's their brand of politics. Pero what I'm saying is that in this kind of
political world that we're in right now, alam naman natin, shifting alliances could actually happen. Pwede magkaroon talaga tayo ng mga compromises. Tandems could actually be made overnight. I think they should be open-minded to that possibility. Kasi sa totoo lang, medyo mahina naman talaga na rin ang Liberal Party. No? Substantially, over the years, talagang humina na rin sila. To be honest, itong ang ginagawa ni VP Sara Duterte na pakikipagkasundo sa kanila, maaring isa pa nga itong maging mitya, no? Para kahit paano ay mabuhay ulit ang Liberal Party. At wag nating ialis ang ang possibility, no? And if you go back to history, PDP Laban, which again is the the political party right now being chaired by the father of our current vice president, was traditionally aligned with Aquinos, no, particularly itong si Benigno Ninoy Aquino, no, during that time, even Butz Aquino. So wag nating isang tabi yung possibility na yun, because there is really the possibility, like I say, in politics everything is possible. Pwede mangyari yan. Although at this point in time, we don't know where it's going to lead. Maybe it's just a meeting. Maybe it could be something else. Maybe it's going to be the start of a better, a more harmonious relationship between the two of them. We don't know. Pero one good thing about this is that hopefully something good for the nation will come out of this meeting. Pero parang sa simpleng pagkikita lang nila, nagbukas din ito more sa taong bayan kung anong tunay na kulay nila. Kasi 'di ba, pag ikaw ay nahalal, kahit anumang partido ka, kahit ano yung political view mo, ikaw ay magsisilbi both doon sa bumoto sa iyo at doon sa hindi bumoto sa iyo. Pero parang ganito pa lang, nag-usap lang, ginawa na agad ng maraming mga kwento. Unlike kay kung maibabalik natin kay Pangulong Rodrigo Duterte, though magkaiba sila ng pananaw, pero nanindigan siya na hindi pwedeng alisin na yung proposal na impeachment, hayaan, hindi ginipit, 'di ba? Pinabayaan niya, no? Ang naririnig pa rin natin yung mga kritisismo kahit siya ang nasa pamumuno, kahit nasa administrasyon siya, pero rinig na rinig mo yung mga kritisismo pa rin dahil sabi nga niya para maging balanse lahat at karapatan, no, ng sino man kung meron man silang hindi magandang nakikita sa pamumuno, may kalayaan sila. Yun yung naging kaibahan din sa kasalukuyan. Parang wala na tayong naririnig na nagche-check and balance po, no? At kagayang ng ganito, iba agad yung impresyon nila na nakikita nila dito sa simpleng pagkikita lang, Prof. Yes, I agree with that. No? Actually, dito nga natin makikita yung maturity, yung political maturity and the political demeanor nga of the former President Rodrigo Roa Duterte. No? Na sad to say, hindi natin nakikita or hindi natin medyo nararanasan at the moment. Pero I think it's high time, no, na this should be also an eye opener to many of us, na magkaroon talaga sana tayo ng greater sense of political maturity, no? That yun, tama yun, itong mga miyembro ng Liberal Party na mas unawain nila, no, kung ano ba yung mas malalim na kadahilanan nito, at maaring tignan din nila kung ano ba yung possibilities na pwedeng maidulot nito para sa kanilang partido, no? So I don't think it's right that they're going to antagonize VP Robredo, no, regarding this meeting, when in fact VP Robredo is just trying to be human as well. Kasi taong nagpunta yung si VP Duterte, tao rin namang hinarap ni VP Robredo. So ano bang gustong gawin ng Liberal Party? Maging bastos si VP Robredo, and I don't think it's not within her character to actually do that, no. So hindi rin naman siguro magugustuhan to ng mga Liberal Party if VP Robredo will be acting like that, no? So I think at the end of the day, we should just need to be more politically mature to understand the dynamics of this, no. At wag tayong masyadong maraming iniisip at maraming ini-entertain na negative thoughts just because of a
simple meeting, di ba?